Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 22, 2023. Umiiral pa rin nga po yung shearline sa ating bansa, kaya asahan natin may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa mainland Cagayan. At asahan nga po natin yung northeast monsoon naman ay umaabot po yan hanggang sa may parte ng Metro Manila. Yung easterlies naman po natin ay apektado po niyan yung parte ng Palawan, Visayas at Mindanao, kaya asahan natin yung maalinsangang panahon bunsod nga nitong easterlies. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, wala po tayong posibleng bagyo na minomonitor na papasok o mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero yung eastern section nga po ng Luzon ay asahan natin na makakaranas po ng mga pag-ulan, bunsod po yan ng shearline at ng northeast monsoon. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makakaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng gabi, asahan natin extreme northern Luzon. Dito nga po sa may northern Luzon, sa may parte ng Tugigaraw, Isabela, Aurora, Polillo Island, Quezon, Bicol Region. Dito po sa may parte ng Mindoro Provinces ay may mga tsansa nga po tayo ng mga pag-ulan. Maging dito naman po sa may parte ng Palawan, may mga tsansa po na mahina at katamtamang pag-ulan. Sa may eastern section naman ng Visayas, asahan natin may tsansa rin po tayo na mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po kinabukasan, December 23 ng alas 5 po ng madaling araw, tuloy-tuloy nga po may mga tsansa ng pag-ulan pa rin itong eastern section ng Luzon at maging dito nga po sa may southern Luzon, asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan. Pero yung malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin naman po natin yung shearline na nakaka-apekto po yan sa may parte ng Luzon. Pagdating nga ng kinabukasan, December 23, shearline pa rin po ang makaka-apekto sa parte ng Luzon. Yung easterlies, patuloy na makaka-apekto po yan sa parte ng Visayas, Mindanao at ng Palawan. Pagdating naman po ng December 24, asahan nga po natin may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan sa parte ng eastern section ng Luzon at may tsansa rin ng mahina at katamtamang pag-ulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng araw ng Pasko, may mga tsansa nga po tayo ng mga pag-ulan dito pa rin po sa may parte ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, Palawan at ng Mindanao. Mahina at katamtamang pag-ulan lamang po yung mga posible nating maranasan. Pagdating naman po ng December 26, dito po ay asahan natin na magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan lamang po natin yung mga isolated rain shower. By December 27, wala pa rin po tayong minomonitor na anumang sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng December 28, magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon. Asahan na lamang po natin yung mga isolated rain shower. Pero pagdating po ng December 29, magkakaroon na naman po tayo ng mga tsansa ng mga pag-ulan sa parte ng eastern section ng Luzon at extreme northern Luzon at magkakaroon tayo ng possible low pressure area. Dito po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may tsansa po yan na magpaulan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 30, asahan po natin na magkakaroon pa rin ng mga tsansang pag-ulan ang eastern section nga po ng ating bansa. Pagdating naman po ng December 31, magkakaroon ng sama ng panahon dito nga po sa may parte ng Philippine Sea, pero wala pong epekto yan sa ating bansa dahil palabas po yung direksyon nitong sama ng panahon. At mapapansin natin, patuloy na lalakas pa rin yung easterlies, kaya makakaranas pa rin po tayo ng maalinsangang panahon bunsod ng easterlies. At pagpasok naman po ng January 1, 2024, mananatili pong easterlies sa makaka-apekto sa ating bansa at yung amihan ay apektado po niyan yung
parte pa rin po ng Northern Luzon. Kung mapapansin natin yung amihan natin ay hindi yan bumababa hanggang sa parte ng Mindanao, hindi katulad nung nakaraang taon, no, na umaabot po yan hanggang sa parte ng Mindanao dahil ngayon nga po mainit ang karagatan natin, no, at yung singaw ng dagat, ito po yung dinadala ng easterlies patungo nga po dito sa may parte ng Visayas, Mindanao at ng Palawan hanggang sa parte ng Bicol region. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.